Welcome to the Manalos in Dubai, episode 4. Yes, it's our 4th episode and we're at the background of Burj Khalifa. Of course, Today is about partition series. it's very common here in Dubai to actually live in a very small room. Shared accommodation ang tawag doon. No? Maliit lang po siya talaga. Kung gusto niyo malaman kung gaano kaliit, magdi pa kayo. Kalahati pa Kalahati yan. lang. Talk about the prices naman ate. Magkano ba ang mga tirahan dito? Let's focus on the partition dito sa Dubai. So first, meron kasi yung prices ranges from 700. Diba? 700 if you're in the Sharjah area, and then bed space na yon if you're in the Dubai area. If you're in Abu Dhabi or in Al Ain, the accommodation is definitely cheaper kasi medyo provincial rate yung base nun. So it starts from 700 and it can go up as high as depende kung anong kusang area yung gusto ninyo. So Can there flat room or Yeah. flat? Yung buong room talaga, hindi yung partition. Kasi pag using partition, isang room hinati to either 2 or 3 or depende gaano kalaki yung room. Or it's a hallway na hinati into 3, 4, 5. Depende kung gaano kalaki yung hallway at kung ilang partition gustong paghatiin ng may-ari. tinatawag nila dito, yung parang flat, pwedeng Apartment. Apartment, pwedeng 20 na doors. Yes, Pwede correct. pagkasya. Imagine nyo kung dalawang tao yung kaya dun sa isang room, di ba? How much people is in a flat. So, ganun yung mga eksena dito. Tayo nun, di ba sa Sharjah, we started there, 3 kami. Yes. Tatlo kami sa isang dipa Yes. na partition. Yes. See? These lang muna. O 3 naman kami, ako yung nasa labag. Para lang mapagkasya, basta may space kasi dito sa UAE at malalatagan mo ng katawan mo. Yun yung pinaka-important. Kasi parang iniisip natin, parang uwi tayo para matulog, tapos kinabukasan papasok na naman ulit. Diba? So kung mga day off, minsan tumatambay na lang sa mall. Basta uwi na lang talaga para matulog. So yun yung mga prices. It depends on the capacity of your salary to which you can pay your room in Dubai or in anywhere in the UAE. Meron tayong dalawang klaseng partitions na tinatawag natin yung normal lang na partition and yung isa is loft partition. Is parang yung isang partition na may second floor. Yeah, parang semi-second floor. So bali Yes. yung sala mo, parang sala mo is sa baba and then yung tulugan mo pwede sa taas. And yung kutsyon lang yung kaya ha. Kung gaano kalaki yung kutsyon mo, yun lang yung pwede. Okay, so hindi ka pwede maglagay ng bed. Magbabari pa rin. Let's go to the realities. Ano ba yung buhay sa loob ng isang partition? So baka makulture shock kayo, no? Lalo na pag first time. Since shared yon, shared lahat, shared yung bathroom, yung kitchen, yung laundry, yung living room, kung applicable, kung may living room. Kasi yung ibang partition, wala talaga. Diretso na sa mga room. Yes. Wala talagang living room. Pagpasok mo ng apartment, hallway lang ang makikita mo. Makitid na hallway, tapos pinto. Katipid ka syempre sa kwarto ka lang. Pero hindi naman all the time pwede ka dun sa loob eh. Kasi neat-neat lang eh. Nakaka-depress. Nakaka-depress, nakaka-suffocate, parang kang, lalo na pag walang, mostly kasi ang mga partitions, walang bintana. So parang nasa sulok ka lang ng 4 corners and para kang mababaliw ka, hindi ka lalabas. At tulad nung sa Sharjah natin, nadidepress ako doon kasi wala Nadidepress talagang din ako. window. Tapos tayo ng mga syempre, if di ka marunong makisama, yun ang kailangan mong iwasan kasi syempre doon nagsisimula yung mga away-away sa GC. Yes, true. Sa GC, nakaka-trauma ang GC. Kasi sa every apartment, may GC yan. Yes, Doon which is group chat. nagko-communicate. Doon nagko-communicate yung may-ari, yung mga kasamahan sa apartment, pag may mga naiiwan, may mga importanteng announcements doon, sinesend doon. Siyempre, nakaka-anxiety. So, kailangan marunong ka makisama kasi may mga pabida dyan eh, sasabihin na, ba't ka ba laba ng laba? Diba? May mga pabidang marites doon. Wala naman taong hindi naglalaba. Kaya nga nakikialam, maraming ganon. Tapos kapag nagluluto, di ba, ang dami. Minsan 2 kalan lang yung gumagana, minsan 1 lang.
So, salitan kayo kung sino matapos. Lalo na Minsan unahan, tapos tsempuhan mo lang. Kahit na pagtapos niya, dapat andun ka din. Kasi pag maunahan ka, next ka na naman ulit magluluto. pati yung sa bathroom. Oo, sa bathroom. Kapag kailangan mo mag number 2, kailangan nakaabang ka sa pintuan. Yes. Lahat kailangan mong abangan. Dahil syempre, sa isang apartment, marami kayong nakatira. Iba-iba. At hindi lang iba-iba na Pilipino. Minsan, mix pa. Mix pa. Kaya ngayon, isa pa yung struggle kapag hindi puro Filipinos yung nasa room. Kasi syempre, hindi naman tayo medyo maarte tayo sa katawan. Mas specific tayo mga Pilipino sa hygiene, di ba? Siyempre gusto natin mabango. Pero hindi kasi ganun sa iba. Okay? So, kailangan mo mag-adjust din kapag yun yung flat na mapuntahan mo. Kasi syempre, kung saan yung available eh. Diba? Pero hindi ka na rin kung puro Filipino yung ka-flatmate mo. Pero yun nga lang doon yung iba, may mga inggitan, mga away. Kaya kailangan mo ding piliin yung environment na hindi toxic yung partition. Kasi karamihan ganun. Mostly talaga ng mga partition, mga toxic. Magugulat ka na lang minsan pag nag-iwan ka ng kulang. Mawawala na. Nawawala. Kahit nasa ref, nawawala. Kaya ingat-ingat din tayo sa mga ganon pag nag-partition tayo. Kasi syempre hindi mo, wala eh. Iba-ibang di mo naman, kayang bantayan 24/7 kasi nasa work ka or nagpapahinga ka. At saka yung iba nilalak nila. Nilak nila yung mga cabinets nila. Kasi sa kusina, meron kaming mga cabinet. So parang ina-assign na sa amin. So doon namin pwedeng ilagay yung mga regalos namin, mga toys, suka and everything, mga plato kung meron man. Siyempre, yung iba nilalak na nila para hindi sila maubusan. Kasi nauubusan sila ng mga regalos. Dahil kinukuha ng iba pag nagluluto. So anong gagamitin nila? Diba? Lalo na pag petsa de peligro na, Yes. yung wala ka na talagang pambili. So yun na, dyan na talamak ang nakawan. Yes, that is true. Ayan. So, also, in partitions, hindi yan siya forever na nandiyan ka nakatira. Kasi may mga instances na masasara yung flat mo, yung building, di ba? May mga ganong instances na kailangan mong lumipat. Kaya yung lipatan dito is usually at the end of the month. Kaya may makikita kayo naghihila-hila ng mga luggage, Yes. nagtutulak ng Ng push mga cart. Ayan, ibig sabihin naglilipat yan kasi end of the month palagi yung lipatan. Minsan kasi nagsasara yung isang partition kapag hindi na nagre-renew si owner, flat owner, or kapag nagtataas si flat owner, lilipat yung mga tenants. Kaya- Maghahanap ng mas mura. Kaya, every end of the month talaga yung lipatan. At never in end of the month na walang naglilipat. Meron at meron Kahit talaga. New Year. Kahit New Year. New Year. My gosh, 31 na 31. Ang dami naming nakita mga luggages at bags at mga gamit sa baba ng building namin kasi naglilipat sila hanggang New Year yan. Kaya nga. So, yun yung mga usual na scenario dito kapag katapusan, pag nakatira ka sa partition. And I think yun naman ang dapat nyo rin expect if dito kayo nakatira sa UAE. Walang permanent dito. Wala talaga. Walang permanent. Walang permanent. Walang nga permanent visa. Permanent residency. visa, wala. Permanent tirahan ka kayo. Even yung mga jobs dito, hindi rin permanent. Yung iba, di ba? So, yung swerte na lang nila kung nakakahanap sila ng mga 8 years sa company, 15 years sa company. Yung magandang benefits. Oo, yun na talaga yung pinaka-rare. So, but even though ganun kakatagal, maglilipat ka pa rin ng partition or flat. Kasi pag malayo sa work mo, di ba? Kung ano yung convenient, doon ka. So, doon ka sa malapit. Maraming mga pwedeng mag-impact. Yun lang muna for now dahil tumatagal na. Siyempre, if you want to know more, pag may mga questions kayo, you want to know some or curious sa mga bagay-bagay tungkol dito sa buhay OFW, mag-comment lang kayo sa baba. At siyempre, sasagutin namin yan sa susunod namin na episode. Yes, correct. We'll see you again next time, guys. Bye!